Ito ang kasaysayan ng isa sa pinakamayamang politiko sa Pilipinas. Totoo bang nahuli niya ang kanyang asawa na pagtsurvahan sa ibang lalaki? Pinutol nga ba niya ang tutoy nito? Sino-sinong mga sikat na artista ang kanyang nakatsurvahan? Nagtraidor nga ba siya sa kanyang matalik na kaibigang si Erap? Libangan nga ba niya ang pumatay ng iba't ibang mga hayop? Kilalanin natin si Chavit Singson. Tara alamin natin sa history. Mas magandang panoorin muna ang part 1 upang lubos na maintindihan ang makulay na kwento ng buhay ni Chavit Singson. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Para sa mas maraming videos, maaari nyo ding bisitahin ang aming official Facebook page na Philippine Shocking Story. Mga nakarelasyon. Number 1, Evelyn Versosa. Nagpakasal sina Evelyn at Manong Chavit noong ika-3 ng Mayo 1962. Biniyayaan ang kanilang pagsasama ng 7 anak bago sila maghiwalay. Ngunit sa mga interview ay sinasabi pa rin ni Chavit na si Evelyn ang kanyang misis. Siya lamang din ang tanging babae na kanyang pinakasalan. Ang mga anak nila ay sina Randy, Regina, Raquel, Ronald, Romel, Richard at Ryan na sumunod sa yapak ng kanyang ama sa politika at kasalukuyang Vice Governor ng Ilocos Sur. Number 2, Rachel Che Tiongson. Si Rachel ay ang kanyang common law wife o live-in partner. 18 years old lamang si Rachel nang magkakilala sila ni Chavit habang siya ay nag-aaral sa kolehiyo sa College of the Holy Spirit. 17 taon silang nagsama at nagkaroon sila ng 5 anak. Ito rin ang relasyon ni Chavit na pinakamagulo sa lahat. Taong 2009 lumabas sa telebisyon si Che at ipinakita sa media ang kanyang muka na puno ng pasa na aniya ay kagagawa ni Manong Chavit noong mahuli siya nito kasama ang kanyang boyfriend nakasama sa binugbog ni Chavit. Ayon kay Chavit ay nahuli niya si Che at ang boyfriend nito sa akto habang nagbabakbakan. Ngunit iba naman ang pahayag ni Che. Ika-22 ng Agosto 2009 daw ay pinasok ng nooy 68 years old ng si Manong Chavit ang kanilang nirerentahang apartment. Nakita daw siya nito habang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang nobyo na si Richard S. Catral. Ginamitan daw siya ng latigo ni Chavit na ginagamit niya sa kanyang mga alagang tigre. Habang si Richard naman daw ay piniringan at itinali bago pinahirapan ng nasa 2 oras. Kinuhaan pa daw ng larawan ni Singson nang walang saplot si Richard at kanyang ipinakita sa mga kaibigan. Itinanggi ni Chavit na ginamitan niya si Che ng latigo dahil magaling na daw ang pasa nito ng 5 araw lamang. Kung mula daw ito sa latigo ay mas matagal pa bago gumaling ang kanyang pasa. Sinalaysay ni Chavit sa isang interview sa kanya ng veteran reporter na si Mel Chanco ang pangyayari. Inamin niyang nasaktan niya daw si Rachel. Aniya, in the process tinamaan dahil nagkagulo nung hinuli ko. Nang tanungin naman kung sinaktan niya ang lalaki at totoo bang binalak niyang putulin ang lahi nito, ay sinabi niyang ang bala ko talaga guguntingin ko. May dala akong gunting eh. Pero nung nakita ko nakahubad, natawa ako, hindi ako nagalit dahil ang liit ng kako pambihira, ito bang pinagyayabang mo? Inamin niyang nasaktan niya ang lalaki, ngunit sa huli ay nag-usap sila at nagsisi naman daw ito. Aniya, nasaktan in the process. Di naman pwedeng hindi saktan. Kako nga sa kanya, ang dami-daming ibang babae. Kumuha kayo ng mga walang commitment. So nagsisisi naman, wag mo na akong patayin. Kako, oo, di kita papatayin. Sa hiwalay na interview, inilarawan ni Chavit ang nobyo ni Rachel bilang isang mukhang gigolo, maganda ang katawan at isang sweet talker. Ipinakilala daw ni Che ang kanyang nobyo sa kanyang affidavit bilang Richard Sequia Cartel. Pero ayon daw sa isang kaibigan nito ay Richard Catral ang tunay niyang pangalan. Si Richard ay 38 years old na at naging marketing officer ng ABS-CBN ng 5 taon bago ito magretiro noon lamang Hunyo dahil sa kinailangan niyang pumunta ng Amerika. Guwapo at artistahin, kaya hindi maikakailang marami ang nagkakagusto. Iyan ang sabi ng matalik na kaibigan at kanyang superior sa industriya na si Paul Vincent Mercado. Hindi daw deserve ni Richard ang ganitong klase ng treatment. Likas na matulungin ang kanyang kaibigan. Nakatunayan, kapag ito daw ay nakakakita ng mga matatandang nakapila sa audience entrance, ay gagawa daw ito ng paraan na makapasok ang mga ito. Bibilihan pa daw niya ng pagkain at inumin ng mga ito sa kantin kapag nakita niyang may nagugutom o nauuhaw sa mga ito. Mayroon na daw asawa at 2 anak si Richard. Naghiwalay daw sila ng kanyang asawa
noong Mayo ng taong iyon, ngunit mahal daw nito ang kanyang pamilya. Ngunit ayon sa report ay nagpakilala daw di umano si Richard na isa siyang binata nung una silang magkita ni Che. Ikadalawa ng Setyembre, formal na naghain ng kaso si Che laban kay Manong Chavez sa Quezon City Regional Trial Court dahil sa paglabag umano nito sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Law. Binalikan ni Che na sa mga panahong magkasama daw sila ay para siyang nakabilanggo dahil sa sobrang pagkaseloso ni Chavez. Ingat na ingat daw siya sa kilos niya dahil kahit pumansin lamang siya ng lalaki na kanyang kilala ay sasabihan daw siya nito ng malandi at nakikipag-flirt kapag nakauwi na sila. Nobyembre 2008 pa daw sila hiwalay dahil sa pakikipagrelasyon nito sa ibang mga babae at ang iba pa ay kasing edad lamang ng teenager nilang anak. Ngunit pinabulaanan naman ito ni Chavez. Aniya, siya mismo ang naghahabol sa akin. Siya ang humihingi ng reimbursement. Araw-araw may note sa akin. May I love you pa. So hindi totoo ang sinasabi niyang hiwalay kami. Sinabi din ni Chavez na pinalayas na niya dati si Che ngunit bumabalik ito. Bilang patunay ay ipinakita niya ang 4 sa mga love letters na mula di umano kay Che. Aniya, may I love you at muama pang nakasulat. Ang mga petsa ng sulat na ito ay noong July 8, 13, 21 at 22, 2009. Love ang tawag niya kay Chavez sa sulat. Karamihan dito ay humihingi ng panggasto si Che. Sa isa pa dito ay nakasulat na humihingi fixed na buwan ng allowance at i-check na lamang ang iba pa gaya ng kuryente, association dues at water and cable. Ang laban naman ni Che dito ay nasa affidavit naman niya ito na hindi lamang siya inabuso ng verbal, physical at mental, kundi pati na rin daw economical. Parang lambing na lamang daw niya ang mga sulat na iyon dahil ginigipit siya ni Chavez na siyang nag-offer daw noon. Aminado naman siyang wala siyang trabaho at hindi niya dinatapos ang kanyang pag-aaral. Sinabi niya rin na maliit na bagay lamang iyon kumpara sa pagsisilbi niya kay Chavez sa 17 taon nilang pagsasama. Bukod dito ay hindi daw pinakita ni Chavez ang mga sulat na nakikipaghiwalay na siya. Isang anak naman nilang babae na 15 taon ang pinabulaanan ang mga sinasabi ng kanyang ina sa isang videotape. Aniya, what I know is that my mom was never a bad wife. When she lived in this house, she was living a happy life, and if my dad did purposely hurt her, I would have seen it in her face or anything, but she was never really beat up when she lived in this house. Dagdag niya pa, hindi daw ganoon ang kanyang ama at ang mga naipapabalita ay ipinalalaki ng husto ang totoong nangyari. Ang alam daw niya ay sinusubukan ng kanyang mga magulang na ayusin ang kanilang relasyon. Bumili pa daw ng apartment ang kanyang ama na malapit sa bahay ng kanyang ina upang makasama silang magkakapatid. Paglabas ng issue ng mag-asawa ay napag-alaman din na hindi ito ang unang beses na nahuli niya si Che na mayroong ibang lalaki. Noong nakaraang taon daw ay ang 23-year-old na aktor na si Kogi Domingo ang nakarelasyon nito. Ngunit hindi na ito makita o nakausap man lang ni Chavez dahil pumunta ito ng Amerika. Ilan sa mga women's right group naman ang nagsilabasan para suportahan si Che. Kasama na ang Gabriela. Tinuligsan naman nila ang rehimeng Gloria Macapagal Arroyo dahil sa di umunoy pagtingin nito sa ibang direksyon at hindi pagbibigay ng mahigpit na parusa kay Chavez na nooy kanyang Deputy National Security Advisor. Bago matapos ang taon ay inurong ni Che ang kanyang kaso sa kadahilan ng lubha na raw naaapektuhan ang kanilang mga anak dahil sa nangyayari. Visitation rights lamang ang kanyang hinihingi at sinabi naman ni Chavez na maaari siyang bumisita anumang oras niyang gustuhin. Number 3. Josephine Pintor. Taong 2012, ipinakilala ni Manong Chavez si Josephine sa isang interview para kay Chris TV. Ilang beses sinabi ng host na si Chris Aquino na maganda si Josephine. Dito sinabi ni Chavez na si Josephine na ang kanyang huli at wala na siyang hilig sa babae. Kasalukuyan sila noong nagsasama na ng may 13 years. Si Josephine ay half American at half Filipino. 27 years old na siya habang si Chavez naman ay nasa 71 years old na noong panahong iyon. 14 years old lamang siya nang magkakilala sila ni Manong Chavez na sinabing matured ito tingnan. Na sinigundahan naman ni Josephine na dahil matangkad siya, kaya mukha siyang 18 years old na noon. Si Josephine daw ang sweetest partner ni Manong Chavez. Minamahal at inaalagaan daw nito ang mga anak niya sa mga nakaraang relasyon.
Ayon naman kay Josephine, ay patas ang trato ni Chavit sa kanila, kasama na ang pag-ako nito sa kanyang nag-iisang anak sa nakaraang relasyon. Kahiwalay sila dahil sa pagkalulong ni Josephine sa ipinagbabawal na bisyo. Number 4. Ang issue na nagkaroon ng relasyon at anak sina Yen at Chavit ay lumabas noong kasagsagan ng pagkalat ng balitang hiwalayan ni LJ Reyes at Paulo Contis noong Agosto 2021. Napasama sa isang blind item na di umano ay binigyan daw si Yen ng bahay at lupa ni Chavit. Sa isang interview, tinawanan lamang ito ni Chavit at sinabing, itinong nyo na lang kay Paulo Contis. Ayon sa pahayag ni OG Diaz, ay kapatid daw ni Yen ang bata na sinasabing anak niya at si Chavit daw ay nag-anak lamang sa binyag ng kanyang kapatid. Libangan na pagpatay sa mga hayop. Ang trophy hunting ay isang uri ng sport kung saan hinahunt ang mga wild animals. Pikal na mas tinatarget ang mga kalalakihan na mas malaki at magaganda ang mga sungay at balahibo. Ang mga labi nito ay itinatabi bilang mga tropeyo na karaniwang sumasailalim sa isang uri ng preservation na tinatawag na taxidermy. Ang sport na ito ay legal sa ibang bansa gaya ng South Africa, Zimbabwe, Australia, Sweden at New Zealand. Kinakailangang mayroon kang lisensya at permit o kung anumang kinakailangan upang legal kang makapangaso ng mga hayop. Isang bagay na mayroon si Chavit Singson. Hindi itinatago ni Chavit ang kanyang hobby sa trophy hunting. Marami na rin siyang koleksyon ng mga tropeyo niya mula sa mga bansang nabanggit. At hindi niya itinatago ang mga larawan na kasama ang kanyang mga napapatay na hayop. Ilan sa mga ito ay elepante, buwaya, kalabaw, rhino, usa, leon at zebra. Kasama na rin ang hippopotamus at oso na ipinaship niya pabalik ng Pilipinas. Sumailalim sa pambabatikos ang hobby na ito ni Chavit noong 2013 nang mag-viral ang Facebook post ng kanyang anak na si Rochelle Louise Singson Michael, kung saan makikita sa larawan na magkasama silang naghahunting ng kanyang ama bilang father and daughter bonding. Makikita sa mga larawan ang ilang walang buhay na bibing nakahilera habang magkasama silang nakangiti sa dulo ng mga ito. Ilan naman ay mga solo shots nila habang hawa ang mga tropeyo nila habang nakangiti. Inalis niya ang post matapos na makatanggap ng napakaraming masasamang komento. Aniya ay dinadamay pa pati ang 1-year-old niyang anak na lalaki. Yun na naman ng ilang wildlife conservation group at mga eksperto ang kanilang pagpatay sa mga ducks na kinilala bilang Philippine ducks o mallard na endemic o matatagpuan lamang sa Pilipinas. Imposibleng umabot daw sa ganoong karaming mababaril nila sa ibang bansa. Gayon na lamang ang sama ng kanilang loob dahil mababa pa sa 10,000 ang tinatayang dami nito. Tila walang pake sa batas ang mag-ama dahil ipinagbabawal sa Pilipinas sa ilalim ng Wildlife Protection Act ang pagpatay at pagsira sa wildlife species. Maliban na lang kung ito ay ginagawa bilang bahagi ng mga relihiyosong ritual na matatag ng grupo ng tribo o katutubong kultura. Mayroon ding multa ang pagpatay sa wildlife na aabot sa 30,000 pesos hanggang 300,000 pesos o pagkakakulong na 2 to 3 years. Pinuna naman ng chairman ng The Wild Bird Club of the Philippines na si Mike Lu na parehong educated at may access sa batas ang mag-ama ngunit walang pag-aalinlangan na ipagmalaki ang kanilang paghahunt at mga napatay na parabang exempted sila sa batas. Dagdag pa niya, isang farmer sa Bukidnon na si Brian Balaon na halos hindi makabasa at makapagsulat ay sinintensya ng 6 na taon na pagkakakulong noong Mayo 2012 dahil sa pagpatay nito sa isang Philippine Eagle gamit ang isang airsoft gun sa pag-aakalang ibang uri ito ng ibon. Niluto niya ito at kinain kasama ang kanyang mga kaibigan. At isang lalaki din noong 2012 ang nakulong dahil sa pamamaril sa mga wild ducks. Sa email naman na ipinadala ni Rochelle sa GMA News, ay sinabi niyang hindi daw illegal ang kanilang ginawang hunting. Nakasaad dito, "We definitely do not think we are above the law. My dad always taught us that the law is there for a reason, to be respected and obeyed. My dad is an animal lover. He is a good dad and leads a good example in telling his kids right from wrong. He would never promote anything illegal even for bonding purposes." Hindi naman siya nagkomento kung saan ginawa ang hunting.
Pero sa screen cap ng deleted Facebook post ay ikinoment niya ang "It's somewhere in Ilocos." Taong 2014, nagpaunlak ng interview si Chavit at dinipensahan ang kanyang hilig sa hunting. Legal daw ang lahat ng kanyang ginagawa at aniya, "Kung hindi ko papatayin, papatayin din ng iba." At nang tanungin kung ano ba ang nagustuhan niya sa hunting, ito daw ay ang challenge, hirap at excitement. Para naman daw sa mallards o wild ducks na kanilang pinatay. Libo-libo daw ang dami ito sa vegan. Isa daw itong peste na nire-raid ang mga farms ng mga farmers. Kaya kailangan daw talagang mapatay ang iba sa mga ito. Inumpleto daw talaga muna niya ang Big Five bago magpa-interview. Ito ay ang leon, elepante, buffalo, rhino at leopard. Nang dumami na ang koleksyon ni Chavit ng kanyang mga tropeyo, ay kinailangan niya ng mapaglalagyan nito. Dito nabuo ang Baluarte Zoo. Naisip niyang bukod sa i-display sa isang parte nito ang tropeyo o hayop na personal niyang pinatay at pinapreserve, ay gumawa din ng isang zoo bilang tourist attraction. Makikita sa loob ng zoo ang iba't ibang uri ng hayop gaya ng ostrich, Bengal tigers, lions, camels, mga iba't ibang uri ng usa at iba pa, huweteng at edsados. Ayon sa kwento ni Chavit sa isang interview, ay aktor pa lamang si dating Pangulong Joseph Erap Estrada o Jose Marcelo Ejercito sa totoong buhay, ay magkakilala na sila. Isang film producer daw ang ina ni Chavit at maging si FPJ ay kilala niya din. Madalas daw mag-promote noon si Erap ng kanyang pelikula sa kanilang sinehan sa Ilocos at naging mabuti silang magkaibigan na may parehong libangan sa pag-inom at sugal. Nang mangampanya daw si Erap bilang Pangulo ng Bansa, ay siya lamang ang governor na hayagang sumuporta sa kanya dahil natatakot daw ang iba sa kasalukuyang Pangulo na marami pang magagawa. Nang maging Pangulo si Erap ay naging regular na panauhin si Chavit sa Malacanang. Bukod sa kanya ay naging panauhin din daw ang iba pang mga bigating warlords gaya nila Rodolfo Quijano Bong Pineda at Charlie Atong Ang. Oktubre 2000, inakusahan ni Chavit sa harap ng publiko ang kaibigang si Erap ng korupsyon matapos umano itong subukang ipapatay dulot ng hindi pagkakasundo sa hatian ng kita sa huweteng at tobacco tax. Sabi niyang siya ay naging bagman ni Estrada at tagahatid ng kita ng weteng, isang illegal na numbers game. Mula sa kita ng weteng ay nasa 5 million kada 15 days ang personal na inaabot ni Chavit kay Erap o nasa 10 million kada buwan. 1998 pa lamang daw ay marami ng koneksyon si Erap sa weteng. Napilitan lamang daw siyang pumasok dito nang hiningi ni Erap sa kanya na siya ay pumalit kay Atong Ang dahil nahaharap ito noon sa isang paglilitis sa US. Ang mga warlords ay ibinibigay ang parte ng kita ng weteng kay Erap at kapalit nito ay proteksyon. Nang mas maungkat pa ang issue ay sinabi ni Senate Minority Leader Jofisto Ginggona Jr. sa kanyang privilege speech na si Erap umano ay nakakatanggap ng kabuuang halaga ng 220 million mula kay Singson. Mula pa noong Nobyembre 1998 hanggang August 2000, kumuha din siya ng 70 million pesos mula sa excise tax money para sa sigarilyo para sa Ilocos Sur at 130 million kickback mula sa inilabas na budget ni Secretary Benjamin Diokno na 200 million para sa mga tobacco farmers. Sinabi din ni Chavit na hindi daw 4.2 billion ang nakuha ni Erap sa kanyang 3 taon sa opisina, kundi 60 billion. Itinanggi niya din ang akusasyon ni Erap na siya ay sangkot pa rin sa huweteng. Naging mapanganib daw ito sa kanya. Hindi naman daw niya ito papasukin kung hindi hiniling ni Erap sa kanya dahil ang gusto niya lamang ay maibigay ang pondo na mula sa tobacco excise tax para maiangat ang industriya ng kanyang probinsya na kinuha pa umano ni Erap. Dagdag niya pa, galing siya sa mayamang angkan ng mga negosyante mula pa noong 18th century. Ipinanganak siya sa mayamang pamilya at maaga siyang tinuruan ng kanyang pamilya sa negosyo. Teenager pa lamang siya ay naka-establish na siya ng construction company na siyang nagbibigay ng milyon-milyon sa kanya. Nagsimula ang hindi pagkakaintindihan ni Erap at Chavit nang ninais ni Erap na gawing legal ang weteng sa pamamagitan ng Bingo 2 Balls. Ibinigay daw ni Erap ang Bingo 2 Balls sa kalaban sa politika ni Chavit at nakaramdam siya ng pagtataksir mula sa kaibigan.
Ngunit, nang pagtangkaan na daw ang kanyang buhay ay nagdesisyon na si Chavit na lumabas sa publiko. Sa paglabas ni Chavit ay naghimagsik ang damdamin ng mga mamamayang Pilipino. Ikapito ng Disyembre 2000, nagsimula ang paglilitis ng kasong isinampa kay Erap. Siya ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas na kumaharap sa posibleng impeachment. Kasong isinampa sa kanya na grounds for impeachment ay bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Araw-araw ay sinubaybayan ng mga mamamayan ang TV coverage ng kaso. Ang ilan sa highlight nito ay ang testimonya ni Clarissa Ocampo, Senior Vice President ng Equitable PCI Bank, na sinasabing 1 foot lamang ang layo niya kay Erap nang ito ay pumirma gamit ang pangalang Jose Velarde sa mga dokumentong naglalaman ng 500 million investment agreement sa kanilang bangko noong Pebrero 2000. Ikalabing-anim ng Enero 2001. Umusad ang paglilitis sa isang envelope na naglalaman umano ng mahalagang ebidensya na papatunayan ang korupsyon ni Erap. 11 sa mga senador na kanyang kaalyansa ang bumoto na huwag itong buksan habang 10 naman ang bumoto na ito ay buksan. Dahil dito, biglang natapos ang paglilitis dahil sa pagwo-walk out ng panig ng prosekusyon. Nagdulot ito ng ikalawang EDSA Revolution. Nanawagan si Cardinal Sin sa mga tao na magprotesta sa EDSA Shrine. Gayon din sina dating Pangulong Corazon Aquino, Fidel Ramos at Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Mula ikalabing-pito ng Enero hanggang ikadalawampu ng Enero ay nagprotesta ang mga tao. Pagdating ng ikadalawampu ng Enero 2001, ay nanumpa na si Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas at tuluyan ng bumaba sa pwesto si Erap. Gold. Kilala si Chavit hindi lang sa politika, kundi sa pagiging magaling na negosyante na rin. Naniniwala siya na hindi sayo ang pera kapag hindi mo ito ginastos. Ginagastos niya ang kanyang pera sa mga negosyo na gumagawa pa ng mas maraming pera para sa kanya. Bukod sa mga nasabing una niyang negosyo ay itinatag niya rin ang LCS Group of Companies na nangangalaga sa mga kumpanyang pinamumunuan niya. Narito ang LCS Group Philippines, kung saan naroon ang Baluarte Zoo, GAC Motor, Argum at Satrap, isang gold mining company, Platinum Skies, LCS Group Korea. Mayroon din siyang mga mansyon sa iba't ibang bansa. Mayroon siyang 2 sa Las Vegas, Nevada, isa sa San Francisco, California, at isa sa Los Angeles, California. Ayon din sa isang report ay kumikita si Chavit ng nasa 120 million sa isang buwan. Tobacco Excise Tax. Sa pagnanais na maiangat ang kanilang bayan ay pinasok ni Chavit ang pagiging congressman at sa kanyang tanging termino bilang isang congressman ay nag-akda si Chavit ng Tobacco Excise Tax Law. Pinirmahan ito ni dating Pangulong Cory Aquino at naisabatas bilang Republic Act 7171 o the Act to Promote the Development of the Farmers in the Virginia Tobacco Producing Provinces. Layunin ng batas na ito na mapabuti ang buhay ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas malaking lead para magamit ang kanilang pondo sa pagpapaunlad ng agrikultura. Ito ang pinaka-ipinagmamalaki niya at talagang tinututukan niya dahil nakinabang dito ang buong Ilocania na siyang nagpo-provide ng 60% ng tabako sa Pilipinas. 15% ang babalik sa kanila tuwing itataas ang buwis ng sigarilyo, ay tataas din ang kita ng Ilocania. Narvacan. Taong 2019, pinili niyang tumakbo at manilbihan sa Narvacan dahil nakita niyang lugmok ito sa kahirapan at nananatiling mahirap kumpara sa mga karatig bayan nito. Kahit ito pa, ang isa sa may pinakamalaking nakukolektang buwis sa tabako. Sa loob ng isang termino ay naayos niya maging ang public market ng Narvacan. 10 ektarya ang lawak nito, napakaluwag ng parking at mayroong people's park sa labas. Solar power din ang buong palengke at mura ang upa kaya naman ay hindi kinakailangan ng mga nagtitinda na magtaas ng kanilang produkto. Mayroon ding sariling sewage system ang palengke na siyang pinoproseso ang tubig upang magamit pang linis bago ididiretso sa kanal ang marumi. Hindi din malansa ang palengke o malangaw. Malinis ito.
Sa gabi naman ay dinadayo pa rin ito para sa kanilang dancing fountain na may laser at pyro effects at musika. Isang lupa naman ang binili ni Chavit para sa bagong munisipyo ng Narvacan. Mula sa sarili niyang bulsa ay ibinigay niya ito sa Narvacan at pabilong sinabi na bayaran na lang nila pag may pera na sila. 380 million ang halaga nito. Kaya niyang malugi basta daw makatulong para sa tao. Pinagpursigihan niya na maiangat ng mabilis ang Narvacan dahil, aniya, para lang ayusin ang Narvacan dahil sayang, milyon ang nawala ng walang progress. Mula sa 5th class province, ngayon ay 1st class province na ang Narvacan. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Chavit Singson? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.